Ang mga katuruan na mula sa Biblia, sino po ang gagawa? Halimbawa, meron pong nakasulat sa Mateo Kapitulo 6. Ganito po ang ating mababasa sa 19. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ang nagtuturo rito walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Tanong, yung kinikilala mong pastor, ministro, dapat mo ba siyang turuan ng talatang ito? Ibig sabihin, tagapagturo siya ng ebanghelyo, hindi mo ba siya pwedeng turuan? Kayo, tinatanong ko, hindi ba siya pwedeng turuan? Ang nangyayari po kasi, kahit na nababasa nilang huwag, ipinag-uutos. Kapag sinabing huwag mag-ipon, titingnan po ninyo ang inyong reliyon. Nakakapag-ipon ng kayamanan. Nag-iimbak ng kayamanan. Kanino nagmula? Sa mga miyembro. Sa mga kaanib. Naalala ko po sa Iglesia ni Manalo. Mula January, bibigyan kanila ng libreto. Sa unang linggo ng January, dati tuwing December lang ang kanilang tinatawag na pasalamat o taunang pasalamat ang tawag. Ngayon po binago, nagdalawa, nagkaroon po ng tinatawag na mid-year pasalamat. Ibig sabihin po, bibigyan kayo ng libreto, mag-iipon kayo ng kayamanan tuwing linggo. Magdadala kayo ng pera, iuhulog nyo sa libreto. Ito pong libretong ito fake, hindi po tunay. Subukan nyong pumunta sa ngayon. Dati ang ginagawa po ng tunay na bangko, libreto. Sa ngayon po, tunay na bangko, ang ibinibigay na credit card o kaya bankomat. Hindi na po gumagamit ng katulad ng dati na libreto. Pero si Manalo po nananatili pa rin gumagamit ng libreto. Ibig sabihin, ang pamamaraan ni Manalo, hindi po sa Diyos, kundi sa bangko. Kumokopya sa bangko para magkaroon siya ng pagkukunan ng salapi. Yan po, hindi na po bagong bagay. Kaya kailangan po mapagsuri po kayo. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma, pakinggan po ninyo. Kung anong nakalagay po sa Roma, kung anong ginagawa po. Dito po sa magandang balita, Biblia, Roma Kapitulo 10, talatang 2-3. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilalang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos, at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Ang mga tao na yan nga, mga tagapagturo katulad ni Manalo, gumagawa po ng mga pamamaraan para kumita, para magkamal ng kayamanan, para makakuha ng kayamanan sa mga miyembro. Kaya ang ginagawa po nila, binibigyan po nila ng libreto bawat isa, pati mga bata. Anong dahilan para mag-ipon ng kayamanan? Para maglagay dun sa libreto. Pero tuturuan kanila na huwag mag-ipon ng kayamanan. Ibig sabihin po, ang inyong reliyon, sa magitan po ng mga ministro ninyo, nag-iipon po ng kayamanan.
Kayong mga kasapi, hindi po. Bakit? Para yung pong kayamanan na kinikita ninyo, dadalhin nyo sa kapilya. Kaya ang yumayaman sa inyo, yung tinatawag na reliyon. Kaya kailangan pong pag-aralan ninyong mabuti. Uulitin ko po, sa tunay na bangko, binibigyan na po ng bankomat o credit card. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-refund ng pera o pwede mong ipambayad. Sa Iglesia ni Manalo po, dahil fake yun, hindi ka pwedeng bigyan ng credit card at saka bankomat. Bakit? Para kang naghulog ng pera sa dagat. Yan po ang nangyayari. Isa sa mga aral na ginawa po nila Manalo para magkamal po sila ng yaman. Gumagamit po ng mga talata. Di ba ang tawag nila dyan taunang pasalamat, ahing pasasalamat. Babasahin po natin. Yun po ang nakalagay sa awit 50:14. Pakinggan po ninyo. Kung saan nila kinuha o pinulot yung salitang ahing pasasalamat. Babasahin po natin. Susundan po natin sa awit 50:14. Awit 50:14. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ihandog mo sa Diyos ang ahing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Ito po ay sa lumang tipan. Sa lumang tipan. Ano po? Pagkatapos, ang gagawin po ni Manalo, sa pamagitan ng kanyang mga ministro, tatalon po sila ng 2 Korinto 9:7. 9:2-3. Ganito po ang ating mababasa. Para patunayan nila sa loob ng 1 taon, mag-iipon sila sa pamagitan ng libreto. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 1 Korinto 9, 2 Korinto 9:2-3. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahandang, taga-Macedonia na ang Akaya ay nahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Ibig sabihin po, kinuha po nila yung terminong 1 taon. Pagkatapos tumakbo po siya dun sa tinatawag na awit 50:14, ahing pasasalamat. Kung tawagin po nila sa iba o ibang terminong ginagamit nila, tipon sa construction. Ahing pasasalamat, ang layunin tipon sa construction. Mag-iipon po kaya mula January hanggang December. Meron po akong gustong ipapansin. May nababasing 1 taon. Di po ba? Ngayon po, ginawa po nila yung tinatawag na mid-year pasalamat. Saan naman po mababasa yung mid-year? O yung kalahating taon? Wala. Bakit tumakbo siya sa bagong tipan? Ang mababasa doon sa awit 50:14, nasa lumang tipan. Pagkatapos tumakbo siya, tumalon. Pinagdugtong. Di po ba? Gusto ko pong ipapansin sa inyo, sino bang inuutusan sa awit 50:14? At ano ang ihahandog? Tatandaan po natin, sa Iglesia ni Manalo, ang ibibigay po nila mula January hanggang December, ang iipunin po nila pera. Yan po lagi natin tatandaan. Mag-iipon sila ng pera, magpapaligsahan ng mga miyembro na pera ang ibibigay. Yun po ang iyahing pasasalamat nila. Dati sa loob ng 1 taon. Ngayon, inati po nila para lumaki ang bigayan. Ngayon, gusto ko pong ipapansin sa inyo kung ano yung iyahing pasasalamat na inuutusan at kung sinong inuutusan. Basahin po natin. Awit 50:14, babasahin ko lang po sa inyo yung 7:8. Pakinggan po ninyo. Awit 50:14. Ano po? Inyong dinggin o aking 7:8. Iyong dinggin o aking bayan, at ako'y magsasalita, o Israel. Ako'y magpapatotoo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos.
Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hahin at sa iyong mga handog na susunugin ay laging nasa harap ko. Tatandaan po natin. Babasahin ko uli ngayon yung 50:14. Ihandog mo sa Diyos ang hahing pasasalamat. Kayo, tinatanong ko kayo. Sino po ang inuutusan na maghahing pasasalamat? Ang bayang Israel. Sila po ang maghahandog. Mga handog na susunugin. Kayo ko, pagka pera, sino po ang nag-convert na pera? Diyos ba? Mababasa sa Biblia ay, Manalo, mga ministro, i-convert nyo ng pera yan. Pero ang pamamaraan, susunugin. Yung kay Manalo po, mag-iipon sa loob ng 1 taon. Masusunog ba? Hindi. I-invest nga eh. Kaya nga nagkakaroon po ng kapilya, templo, eskwelahan, hospital, dormitory, arena. Nasusunog ba? Kanino pamamaraan yung i-invest mo yung abuloy? Donation kay Manalo. Naalala ko po yung 50. Hindi ako magkamali dito sa Mateo. Kaya kailangan po pag-aralan nyo kung kanino turo. Totoong gumagamit po sila ng mga talata ng Biblia. Biblia. Pero kailangan pansinin nyo yung mga talata. Baka sinasangkalan lang ang mga talata para kumita. Para yumaman. Para magkamal ng yaman. Kayo, babasahin ko, Mateo 15. 9. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. 15:9. Mas maganda rito po sa 8:9 Mateo 15. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng mga tao. Kayo, tinatanong ko. Sino po ang nagsabi? Kaya ako, gusto ko makipagtanungan sa mga ministro ni Manalo. Saan mababasa na yung hahing pasasalamat siya sa 50:14 ay pera? At yung pamamaraan ng tunay na bangko, na kumukopya lang si Manalo. Kaya nga may libreto eh. Saan niya kinuha yung pamamaraan na sa magitan ng libreto, mag-iipon ng tao sa bangko? Ang lumalabas na bangko ngayon, yung kapilya. Kaya lang, hindi pwedeng sabihin na ang bangko namin yung kapilya. Malalantad ang totoo. Di po ba? Gusto ko pong ipapansin sa inyo, bakit tumatakbo, tumatalon? Kaya kailangan pag-aralan ninyo. Alam niyo po, ang ginawa po pagka kinomvert mo sa panahon po kasi ng bayang Israel, kapag ang utos ng Diyos binali mo, ibig sabihin, sinaway mo, alam niyo kung anong mangyayari sa'yo? Kung anong mangyayari sa'yo, Levitico, pakinggan po ninyo. Kung anong mangyayari, katulad po ng nangyari kay Nadab at Abihu. Kasi po, hindi po ito pinag-aaralan ng maayos. Ang importante po kay Manalo, kumuha ng kayamanan. Kaya ginagamit po ang reliyon para magkaroon ng yaman. Ganyan po ang ginagawa po nila. Kaya nakakatakot po yan. Kaya ang pinakamayaman, ang mayaman ng aming reliyon. Hindi po ba? Yaman ng inyong reliyon. Ganyan talaga ang yaman. Dito po sa Levitico, hindi ako magkamali. Levitico, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito sa Levitico. Kung anong ginagawa po, ito po. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron
ay kumuha ng bawat isa sa kanila ng kanilang suuban at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyang at sila'y maghahandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. At sa harap ng Panginoon may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Alam niyo po, sa paghahandog po ng hahin, maghahayong pasasalamat ka sa pamagitan ng paghahandog, susunugin po ng Diyos yan. Yung apoy po manggagaling sa langit. Manggagaling po sa langit. Ilalagay mo yung kung saan ipinalalagay ng Diyos yung mga hayop na susunugin o yung mga hayop na mga handog. Hindi po pera. Hindi po pera yan. Ngayon po, ang gagawin po dyan, susunugin. At ang manggagaling po sa langit, ang ginawa po ni Nadab at Abihu, kumuha sila ng ibang apoy. Ibig sabihin, hindi ipinag-uutos ng Diyos na, kumuha ka ng ibang apoy pagka nainip ka. O pagka hindi pa dumarating, gumawa ka ng mga pamamaraan. Hindi po ganun. Kailangan sumunod ka sa utos ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Deuteronomio. Pakinggan po ninyo 12:32. Pakinggan po ninyo 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Huwag ka mag-convert. Kaya anong nangyari kay Nadab at Abihu? Sinunog sila ng Diyos. Sa kabila na po ang layunin nila maghandog. Kaya lang yung pamamaraan po ni Nadab at Abihu, kumuha sila ng ibang apoy. Hindi po yun ng apoy na ipinag-uutos ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sinunog sila. Yung hahing pasasalamat sa 50:14, hindi po pera. Si Manalo, pera. Ano yun? Mga handog na susunugin. Kaya kapag sinunog yung mga handog, hindi mo na mapapakinabangan. Kay Manalo, yung ahing pasasalamat nila, anong nangyayari? Nag-i-invest sila. Pinaghihirap nila yung mga kasapi. Kayo ang matol ngayon. Binasa ko yung 15:9 ng Mateo. Ano mang klase ng pagsambang gagawin mo? Kapag utos ng tao, magaganda man yung kapilyang yan. Walang silbi po sa harap ng Diyos. Bakit? Utos at aral ng tao ang sinusunod mo. Kaya ako nagkikipagtanungan sa kanila, saan mababasa sa Biblia na yung abuloy donation ng Macedonia, inihaying pasasalamat? Wala. Anong ginawa lang ni Manalo para magkaroon po ng pera? Yaman. Kaya po yung mga kasapi, hindi po nila pwedeng bigyan ng credit card. Sa tunay na bangko, pumunta ka, mag-ipon ka ng kayamanan. Bibigyan ka ng credit card at saka bangko man. Mairiripan mo. Kay Manalo, para kang naghulog ng pera sa dagat na hindi mo. Gusto ko pong ipapansin sa inyo. Kasi binabasa po yung ikalawang Korinto 9:2. Pasinin po ninyo. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo rito. Kasi po, alam niyo po kung bakit ko itinuturo to. Kasi po kay Manalo may gumagaya na isang reliyon. Meron din po silang tinatawag na pasalamatan tuwing October. October nila ginagawa. Sa kabila na nagtutuligsahan sila, ginagaya po si Manalo. Kasi doon po sila malakas kumita si Manalo sa pamagitan po ng tinatawag nilang hahing pasasalamat o yung tao ng pasalamat. Kaya ginagaya po ng isang reliyon yung pamamaraan ni Manalo na magkaroon po ng hahing pasasalamat sa loob ng isang taon at ginawa po niya ngayon mid-year. Kaya nakikiusap po ako kung kumokopya kayo, pagbutihin nyo. Mali po yung ginagawa ni Manalo pagkatapos kokopyahin nyo. Ikalawang Korinto, babasahin ko uli para maintindihan po ninyo. Maybe 2:3. Ano po? Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo,
sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda. Kasi po ang pagbibigay ng abuloy, utos ng Diyos, may 7. Naging halimbawa po ang Macedonia at Akaya. Nagawa po nilang mag-ipon sa loob ng 1 taon. Sa loob ng 1 taon, ano po? Ngayon po, kinopya ni Manalo to. Gumawa siya ng mga pamamaraan, pumunta muna sa bangko. Kumopya siya ron ng pamamaraan na magkaroon po ng libreto. Pagkatapos, binasa niya ang 2 Korinto 2:3, may libreto po yung mga kasapi mula January hanggang December. Pamamaraan po ng bangko. Hindi po pamamaraan ng Diyos. Tatandaan po natin. Iniugnay niya doon sa awit 50:14, nagkamali po siya. Kung palabasa po kayo ng Biblia, yung ahing pasasalamat sa 50:14, mga hahing susunugin. Kapag ka pera po, sino pong nag-convert na pera? Si Manalo. Kaya marami pong naloko na tao. Maraming nadayang tao. Kung hindi po ako nagsuri, baka nananatili rin akong nadaya. Kaya ganyan po akong kusang umalis, tumiwalag sa iglesia ni Manalo. Kung utos ng Diyos na mag-ipon, bakit hindi magawa ni Manalo mag-ipon? Kayo, tinatanong ko kayo, mga ministro niya. Bakit hindi magawa? Walang karapatan magtrabaho. Umaasa lang sa donation. Ang inaasahan nilang donation, yun ang ipapakita nila sa tao, sa mga kasapi. Nililing lang nila ng harapan. Kuno, nagbibigay sila. Pero saan nagbula? Ngayon, ang layunin po ni Manalo, ipagtayo ng kapilya. Yung iniipon niya mula January hanggang, kaya nga po, tipon sa construction. Tatandaan po nito. Batay po sa unang binasa kong talata, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ang ginagawa ni Manalo, nag-iipon ng kayamanan sa pamamagitan ng hingi. Kaya nagkakaroon po siya ng tipon sa construction. Mag-i-invest siya. Ano-ano po yung tipon sa construction? Kapilya, templo, arena, eskwelahan, hospital, mga garment factory, ano pa? Hindi ba yan pag-iipon ng kayamanan? Kayo, tinatanong ko kayo, sa araw ba ng paghuhukom, hindi ba susunugin yan? Bakit yung kayamanan ng tao, nakasapi niya, tinuturuan niyang huwag mag-ipon? Watas ibibigay mo sa kapilya? Ang magtatamasa, ang mga ministro, sino Manalo? Mali po yun. Muli kong babasahin po sa inyo, meron po akong gustong ipapansin. Kasi po, ang nangyari, hindi po nila ituturo yung tunay na pagtuturo. 2 Korinto 2:3, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Muli kong babasahin dahil hindi po naintindihan ng iba. Sapagkat nakilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na at ang inyong pagsisikap ay nakapaghudyok ng sa lubhang marami sa kanila. Ang nagsasalita po rito ay si Pablo. Tatandaan po natin. Ngayon, ang gagawin po nila, kinokopya ni Manalo yung salitang ito. Tatanungin natin ngayon kung saan nila ginamit. Yung inipon ng Macedonia at Akaya, saan nila ginamit? Tipon sa construction. Kaya po ako nakikipagtanungan. Saan mababasa sa Biblia na yung inipon ng Macedonia at Akaya sa loob ng 1 taon ay nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Tinatanong ko po lahat ng mga ministro ni Manalo, huwag na si Manalo. Huwag na natin tanungin si Manalo, i-exempt na lang natin. Mga ministro na lang niya, kung sino po yung sinasabi nilang magagaling. Saan mababasa sa Biblia
na yung inipon ng Macedonia at Akaya nagamit sa pagtatayo ng kapilya. Kasi po ang layunin nung hahing pasasalamat nila para sa tipon sa construction. Kaya po yung kumokopya nito sa yung aral ng Iglesia ni Manalo, kinokopya po ng reliyon, mayroong isang reliyon na kinokopya ito. Kaya yung pasalamatan nila tuwing October na hindi ako magkamali. Ganyan din po, pera-pera rin. Para makakuha rin ng pera. Gumagamit din po ng 50-14 ng awit. Kumisan binabasa yung 21. Napapakinggan ko sila. Tatandaan po natin, yung pong paghahing pasasalamat, mga handog na susunugin, humahangga lamang po yan sa panahon po ni Juan Bautista. Babasahin ko po sa inyo mas maganda, 6:16. Ganito po ang ating mababasa, Lucas 16:16. Pakinggan po ninyo. Ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan. Mula rooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Kaya po humahangga lang po kay Juan. Mas maganda po babasahin natin ng Galatia 3:23. Pakinggan po ninyo. 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa pananampalataya. Bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya ay ipinahahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang hihatid tayo kay Kristo, upang tayo aring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Datapot ngayon, dumating ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Yung po ang paghahing pasasalamat na ginagawa po o ginawa po ng bayang Israel sa pamagitan po ng paghahing pasasalamat sa pamagitan ng paghahandog na susunugin, hindi na po ginagawa. Ang ginawa po ni Manalot, yung namulot lang ng terminong hahing pasasalamat. Pagkatapos ang ginawa niya, kinomvert niya. Sino pong nag-convert? Si Manalo. Sino ngayon ang sinusunod mo? Di si Manalo. Anong ginawa niya para magkaroon siya ng hahing pasasalamat? Pera. Saan mababasa? Kaya pinagdudugtong po yung mga talata. Kaya hindi naman po katakataka yan eh. Ikalawang Korinto 11, pakinggan po ninyo. 11:2, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro na ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin po, hawak nila Biblia. Kung ano po yung ginagamit ng tunay na ministro, Biblia, ganyan din po sila. Kasi po magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Gumagamit ng mga talata. Hindi na po imposible yan. Kahit na yung si Satanas man gumagamit ng talata Pero titingnan po natin yung mga talata, susuriin natin. Sisiyasatin natin. Baka namulot lang, katulad ng ginagawa ni Manalo, para magkaroon po siya ng palabigasan. Ibig sabihin, para magdala ng pera ng tao sa kanya. Yun tinatawag po nilang hahing pasasalamat. Kaya tuwing linggo magdadala ka para lagyan mo yung libreto de bangko niya. O libreto di kapilya. Kasi hindi naman bangko po Pero yung pamamaraan, bangko. Kaya sa iglesia ni Manalo, hindi ka pwedeng bigyan ng credit card o bangkomat. Ang kinopya lang niya, libreto. Sa tunay na bangko po kasi, nung una,
Libreto ang ginagamit. Meron po tinatawag na passbook. Doon, inilalagay po doon kung magkano yung inilalagay mong pera. Yun po ang kinopya ni Manalo. Naginaya niya. Pagkatapos, kinumbert niya, pinalabas niya, nahahing pasasalamat. Kaya po yung mga miyembro, meron po silang passbook. O tinatawag na libreto di banko. Dapat po ang tawag doon, hindi libreto di banko. Libreto di kapilya o chapel. Naintindihan po ninyo? Doon malakas kasing kumita si Manalo. So, doon sa tinatawag nilang ahing pasasalamat, ang motibo tipon sa construction. Kaya nga ang mga kasapi tinuturong huwag mag-ipon ng kayamanan. Batapos babasahan pa nila ng 9:6 ng 2 Korinto. Hang maghasik ng kaunti-kaunting hanin, hang maghasik ng maraming hanin. Nagpapaligsahan po yung mga miyembro na magdala ng pera sa kapilya. Sa pamagitan po ng libreto, mailagay. Kaya yung tinatawag nilang hahing pasasalamat, tipon sa construction. Ang totoo po nun, hindi po aral ng Diyos ang maghahing pasasalamat na pera. Sino nag-convert niyan? Si Manalo. Kaya si Manalo lang po may turo niyan. Hindi po tunay na Diyos ang may turo na maghahing pasasalamat na pera. Tatandaan po natin. May gumagaya eh. Kaya ini-emphasize ko po eh. May gumagaya kay Manalo. Kaya gusto kong ituro ng maayos ito dahil may gumagaya eh. Pagka kumukopya ka, dapat yung tama. Ginagaya mo si Manalo. Totoo, malakas kumita si Manalo sa pamamagitan ng kanyang pasalamatan. O ay pasasalamat o tipon sa construction. Pero huwag mong gayahin na. Nagkakasala na nga tao eh. O si Manalo nagkakasala na eh. Pagkatapos ikaw, ang pinag-uusapan kasi pera-pera eh. Kasi po ang layunin ng mga yan eh. Ganito po ang ating mababasa. Ganito po ang ating mababasa, 2 Pedro. Pakinggan po ninyo kung anong ginagawa po nila, kung anong nagagawa po nila. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ang layunin po kasi talaga nila, pera-pera lang eh. Hindi naman po paglilingkod. Gusto lang po nilang magkaroon ng puhunan o kapital para makapagnegosyo. Ngayon po, binasa ko na kanina ang 2 Korinto 2:3. Nag-ipon ng Macedonia at Akaya ng mga donation o abuloy. Saan nila ginamit? Ito po, babasahin ko po sa inyo. At ikumpara dun sa iglesia ni Manalo. Sa iglesia ni Manalo, ang layunin po ng pag-iipon nila sa loob ng 1 taon tipon sa construction. Nagawa po ngayon, mid-year, hinati para lumaki. Ang layunin po, tipon sa construction. Talata po ng Biblia. Sino pong nagturo ron? Sa 2 Korinto 2:3, si Pablo. Si Pablo rin ang magtuturo kung saan niya ginamit at kung papaano. Babasahin ko po sa inyo, Roma, Kapitulo 15. Ito po ngayong basahin eh. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Ang bibigyan po ng tulong yung mga kapatid. Nangyayari po ang binibigyan ng tulong ng mga kasapi si Manalo para magkaroon po siya ng investment. Sa pamagitan po ng donation, kaya nagkakaroon po siya ng kapilya, templo, investment po yan para sa kanya lang. Kung sino po yung kung sino po yung nakapangalan sa rehistro, sa kanya po lahat yan. Hanggang nakatingin lang po yung mga miyembro. Tutuloy ko lang po ang basa. Uulitin ko at patas itutuloy ko. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun at talaga namang dapat nilang gawin sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalong spiritual ng mga Hudyo
nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa magitan ng kanilang pagpapalang espiritual. Tatandaan po natin, ang ahing pasasalamat ng bayang Israel, mga hahing handog na susunugin, hindi po pera. Kaya po yung nangyari po kina Nadab at Abihu, ibang apoy ang ginamit nila. Kinumbert pa ni Manalo na pera. Gumamit pa siya ng 2 Korinto 9:3. Ang layunin po nila tipon sa construction. Ang nagtuturo sa 2 Korinto 9:3 si Pablo. Batay sa pagtuturo ni Pablo, Roma 15:25, 26, 27. Itutulong nila sa pangmaterial na bagay. Hindi po kapilya. Kaya lagi ko pong sinasabi, saan mababasa sa Biblia na yung donation? Kasi po ang layunin ni Manalo, tipon sa construction. Saan mababasa sa Biblia na yung inipon ng Macedon at Akaya nagamit sa pagtatayo ng kapilya? Kasi po kapag kapakapilya, lalo pong maghihirap ang mga tao. Bakit? Patuloy pong magbibigay. Mahirap na nga yan, magbibigay pa rin. Sabi nila, utos ng Diyos, bakit itong ministro mo hindi niya magawang magbigay? Bakit si Manalo hindi nila magawang magbigay? Bakit? Walang karapatan magtrabaho Ang pinakatrabaho nila, yung mangolekta ng abuloy, donation. Nagkakamal sila ng yaman sa magitan ng panghihingi, pangongolekta nila ng abuloy. Pangangailangan po ng mga mahihirap, pangmaterial na bagay. Ano po yung pangangailangan ng mga mahihirap? Pagkain. Kasi po, ang nangyayari kasi, hindi po kasi pinakikinggan yung pinakapastor. Hindi na po kasi sinusuri, sinisiyasat. Kaya nga po sa kanilang pagsamba o pagtitipon, hindi mo pwedeng suriin yung turo niya. Yung mga sumasamba, hindi nila pwedeng suriin ang kanilang sinasabi. Sa actual na ginagawa, hindi po nila pwedeng suriin. Hindi sila pwedeng magsiyasat. Gusto mo magalit ang pangangasiwa? Obey and never complain. Huwag lumaban sa pamamahala. Araw, patay kang bata ka. Sino po ang kawawa? Yung mga kasapi. Sinong yumayaman? Yung binibigyan ng donation. Sinong yumayaman? Kawawa po yung mga kasapi. Bakit? Parang mga baboy yan ang layunin po ng Diyos para magkaroon po ng pantay-pantay na pamumuhay. Kaya ka nga nagbibigay ng donation Kapantay mo ba si Manalo? Naka-helicopter? Naka-aeroplano? Nakakaawa po yung mga kasapi. Isa po ako sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis sa iglesia ni Manalo. Nakikita ko po yung pandaraya nila. Na hindi naman ako makapagsalita kapag nasa loob ako. Papatayin ako. Hindi rin magtatagal ang buhay ko kung nasa Pilipinas ako. Nakakaawa po yung mga tao. Ang hangad natin kaya nga po yung nakikita natin sa ating mga kababayan nagpupumilit na magkaroon po ng yaman. Ang problema, dinadala po sa reliyon. Dinadala po kasi sa reliyon ang yaman. Kaya ang yumayaman, reliyon. Yung nagdadala ng yaman sa reliyon, naghihirap. Ang ginagawa pa, iginiigisa sa sariling mantika ang mga kasapi sa pamagitan po ng pagdinigosyong ginagawa nila. Kaya nagkakaroon sila ng profit activities. Kaya ang gagawin po nila sa mga miyembro, gagawin nilang empleyado. Reliyon ang pinag-uusapan walang makaimik Ang layunin po ng pagbibigay ng abuloy. Kaya nga po, utos ba ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Bakit ministro ninyo hindi niya magawa? Naalala ko po yung unang talatang binasa ko huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Hindi mo pwedeng turuan yung pastor mo, ministro mo, sina Manalo. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan.
Mga kapatid, bakit? Malapit na ang araw ng paghuhukom. Susunugin lang yan. Hindi mo pwedeng turuan yan. Kayo, kaya mo bang turuan ni Masen Manalo kung nasa Pilipinas ka, lantaran, papatayin ka. Sabi nila, reliyon yan, bakit pumapatay? Wala tayong magagawa. Pero kasi, ang nangyayari po kasi, kapag ka ang isang puser, tatandaan ninyo, ibinisto ninyo, kung may power ang puser, papatay yan. Bakit? Yung maling gawain niya, ayaw niyang lumantad. Ginawa nyo, inilantad nyo. Si Manalo, magnanakaw ng kayamanan yan sa tao. Inilalantad ko, ano kayang gagawin sa akin? Kumikita sa 1,000 katao niya kung 100 euro. Sa 1,000 katao, kumikita siya ng 100,000 euro kada buwan. Magkano lang ang buhay sa atin? Baka sa atin, libre pa, papatayin ka. Bakit sila papatay? Dahil doon sa kinikita, ibinibisto mo yung kanilang pangdaraya. Kaya papatay sila. Kaya hindi po sila lalaban ng parehas. Hanggang sa magbabanta sila, gagamitin nila gobyerno. Mga opisyal ng gobyerno. Bakit? Under po, ang gobyerno po, under po ng reliyon. Kaya po, lahat po lalo na ngayon, nakikita ninyo, pinag-aawayan kung sino po mga may-ari ng mga broadcasting system. Puro malalaking reliyon. Pati si Vice Ganda, pinag-aawayan. Bakit? Lahat ng karamihan po ng mga pag-aari ng mga broadcasting system sa atin, ang nagmamaniobra, pag-aari ng reliyon. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang ABS-CBN. Ako, lantaran, sinasabi ko. Isa sa mga dahilan, si Manalo. Puro boycott. Sinising Marcoleta, kaanib ng Iglesia ni Manalo. Anong katungkulan niya sa Eagle Broadcasting System? Nakakapanggigil lang. Kaya po yung mga artista na ngayon pinag-aawayan ng mga religious leader o yung tinatawag na mga may-ari. Pansinin po ninyo sa balita ngayon. Ang magiging kawawa dyan si Vice Ganda. Dahil gusto nilang pabagsakin. Totoo, bakla siya. Pero, name-mercenal yung mga may-ari ng reliyon. Kasi nasusubaybayan ko. Kung ano nangyayari. Talagang mga yan mga loko sa atin. Paano, anong gagawin ng mga opisyal ng gobyerno? Lagyan mo lang ng tax sa mga business activities ng mga yan. Magyuyumuko sa'yo. Kaya lang takot ang mga opisyal ng gobyerno. Pero babasahin ko po sa inyo kung anong dahilan. Kung bakit nagkakaroon po ng donation, love offering sa loob ng tunay na reliyon, tunay na iglesia. Ikumpara ninyo sa inyong kinikilalang reliyon o iglesia, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Ang pamamaraan po nila, tipon sa construction. Binasa po natin ang paglalaanan mga mahihirap. Hindi po yung nakakapagpahirap. Kapag ka po tipon sa construction, nakakapagpahirap yan. Lalo na kung profit activities. Walang silbi po yung mga profit activities niyan sa mga walang ibabayad. Sino lang po. Kasi kailangan po nilang palakihin ang pondo. Pakinggan po ninyo, babasahin ko. Dito sa 2 Korinto 8, 12, 13, 14 hanggang 15. Sapagkat kung buka lang sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila naman ay managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami, hindi lumabis. Ang nagtipon ng kaunti, hindi namang kinulang. Kayo, tinatanong ko kayo. Pagka bayad po ang kinikita ng isang eskwelahan na pag-aari ng isang reliyon, nakakatulong ba? Hindi po. Iba po yung nakakatulong sa nakakapagnegosyo. Tatandaan po natin lagi.
Kapag ka negosyo, bayad po ang kikitain niyan. Ang karamihan po nang nagbigay ng donation para magawa yung eskwelahan, mga mahihirap. Kailangan nilang lumago yung pera. Sinong pagninegosyo? Yung may pera. Paano yung walang pera? Kaya marami pong kawawa sa mga miyembro nila. Sino yung magninegosyo? Yung walang karapatan magtrabaho. Ibig mo sabihin yung tagapangasiwa ninyo, yung kinikilala nyong executive minister, wala siyang kinalaman diyan. Kasi po ang ginagawa po nila, halimbawa, nagtayo sila ng eskwelahan. Ang palalabasin nila yung mga miyembro nila na hindi naman po ministro, hindi naman po pangkaraniwan na ibig sabihin nakapag-aral, marunong, pero hindi po nasasakop doon sa ministerial. Para hindi po mapansin na ang may-ari niyan ay reliyon. Kaya katulad po ni Dr. Osorio, sa eskwelahan, sa New Era na tinatawag. New Era, Eranyo. Kapag nilagyan mo ng letter P yung Eranyo, Peranyo University. Sa panahon ba ni Peranyo, kasi po ang may gawa ng pandoktrina nila. Pandoktrina nila. Yung pandoktrina nila, si Peranyo G. Manalo ang may gawa. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na taunang pasalamat. Dati po, nasa 16 yun, pandoktrina 16, binago po nila dahil alam nila lalaban ako. Kaya ang ginawa po nila, ginawa nilang 19. Kasi po, pagka hindi nyo po pinag-aralan, halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagaling yan sa pandoktrina. Pero pagka hiniyarap mo sa akin, isang tanong lang sa pandoktrina 19, magagawa mo ba ng tunay na tunay? Halimbawa, pagbibigay ng abuloy, kung magagawa mo, wala na. Bakit? Walang karapatan magtrabaho yan. Umaasa lang sa tulong, sa donation. Ang gagawin niya, magkukunwari siya. Hindi. Hindi tama yun. Kahit sa harap po ng Diyos. Kahit sa harap lang ng mga tao. Kayo, lantaran. Magkukunwari ako sa pagbibigay. Kung minsan ganito yun. Sa inuman. Sa inuman. Kung lagi lang akong pinakakain at pinaiinom, anong gagawin ngayon ng mga tao na makakasama ko sa inuman? Maiinis sila. Para kung minsan bibiruin ka nila magpainom ka naman. Magpakain ka naman. Nasasabi po yan ng mga kainuman mo. Bibiruin ka nila. Pero kay Manalo, hindi mo pwedeng biruin. Yung ministro, kapatid, huwag ka naman magkunwari sa pagbibigay. Umaharap tayo sa Diyos. Ikaw ang ministro. Kung tama o totoo na magahing pasasalamat tayo, bakit hindi mo gawin totoo? Lantaran, nagkukunwari ka magagawa mo ba yun? Baka sasabihin sa'yo, gusto mo magalit ang pangangasiwa? Baka lulusob ang mga striking force niya sa magitan ng mga scan. Lumalaban ka sa pangangasiwa. Kaya po yung mga ministro niya, yung pinaghihinalaan ng mga mismong kareliyon nila. Pagka pinaghihinalaan lumalaban sa kanila, pinapasukan nila. Kaya kawawa po yung mga ministro niya na akala nila lumalaban sa kanila. Kaya po, pag-aralan po ninyo, komo ang dala ay Biblia. Kaya sabi nga nung iba puro bago ang inyong Biblia. Ilang taong ka ng ministro, bago pa rin ang Biblia mo Bakit? Hindi naman po kasi, nagbabasa po kasi yan, mga leksyon lang. At saka kung may nababasa yan, hindi po nila pwedeng ituro hanggat hindi po nadidiktahan ng mga nasa taas. Kaya nga po, ginalabanan ko sila Pandoktrina 19 lang. Kung sino po makapagsasabi sa kanila na utos ng Diyos. Pinag-aralan nila yan. Mula prep. Ang pagmiministro sa iglesia ni Manalo, 13 years. Yun na lang tagapagturo sa mga nagmi-ministerial. Hiyar mo sa akin. Isang tanong lang, isang sagot. Magagawa mo ba ang tunay na pagbibigay? Tapos na. Hindi Kayo, tama ba na utos ba ng Diyos ang magahing pasasalamat na ang ahing pasasalamat ay pera? Saan mababasa? Saan mababasa sa Biblia na yung pamamaraan ng bangko
Sa magitan ng libreto, ikokopyahin mo. Ito ba ang ipinag-uutos ng Diyos na ipapagawa mo sa mga miyembro? Wala. Kaya kung minsan napapansin ako ng iba, nanggagaliti ako. Hindi. Ini-emphasize ko lang yung tama. Ayaw ko po sa konting kinikita ninyo. Konting kinikita lang ninyo, ninanakawan kayo sa pamagitan ng reliyon. Ayaw ko po yun. Nandyan po yung isa sa mga dahilan kung bakit rumaragasa ang kahirapan. Marami pong magnanakaw ng kayamanan, ang ginagamit ay reliyon. Tatandaan po natin. Lahat yan. Magnanakaw, ginagamit ang reliyon para magkamal ng yaman. Yan ang kinakalaban ko. Nawa sana naunawaan ninyo. Hindi po turo ng Diyos. Turo lang ni Manalo yung ginagawa nila. Kaya yung pagsamba po nila, wala pong silbi. Dahil utos ng tao ang kanilang ginagawa. Nawa sana naunawaan po ninyo. Kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo. Marami pong salamat.